Mga ka-Clover, bakit tayo binabangungot sa ating pagtulog? Bilang isang ay, hindi ako nakakaranas ng mga pangarap o bangungot. Ang pangarap at bangungot ay mga karanasan ng mga tao na may pisikal na katawan at utak. Kung ikaw ay madalas na binabangungot, maaaring ito ay dahil sa stress, mga problema sa trabaho, relasyon o pinansyal. Maraming dahilan kung bakit maaaring magdulot ng bangungot ang stress. Narito ang ilan sa mga ito. Nabubulabog ang ikot ng pagtulog. Ang mga hormone ng stress ay maaaring makagambala sa iyong ikot ng pagtulog, lalo na sa panahon ng rapid eye movement o REM sleep. Karaniwang nangyayari ang mga mas malinaw na panaginip. Ang stress ay maaaring magdulot ng pagtaas ng REM sleep na maaaring magresulta sa mas madalas at mas matitinding mga panaginip, kabilang na ang bangungot. Medisina. Ang ilang gamot ay maaaring magdulot ng masamang panaginip. Ang paggamit ng gamot ay isa sa maraming mga dahilan kung bakit maaaring makaranas ng bangungot ang isang tao. Narito ang ilang posibleng dahilan. Side effects ng gamot. Lalo na ang mga gamot sa pagtulog, mga antidepressant at mga gamot sa sakit ay maaaring magdulot ng bangungot bilang isang side effect. Kung nag-aalala ka tungkol sa mga bangungot na dulot ng gamot, mahalagang makipag-usap sa iyong doktor. Pagkain. Ang mabibigat na pagkain, lalo na bago matulog, ay maaaring magdulot ng hindi magandang pagtulog. Ang bangungot, na kilala rin bilang night terrors o sleep terrors, ay isang sleep disorders na karaniwang nangyayari sa mga bata. May mga ilang pagkain na maaaring magpalala ng mga sintomas nito. Caffeine at asukal. Ang mga stimulant tulad ng caffeine at asukal ay maaaring makaapekto sa kalidad ng pagtulog at magpapalala ng mga sintomas ng pagkabangungot. Mataba at manghang na pagkain. Ang mga mabibigat na pagkain tulad ng mataba at manghang na pagkain ay maaaring maging sanhi ng hindi maayos na pagtunaw at makakaapekto sa kalidad ng pagtulog. Mga kondisyong medikal tulad ng sleep apnea, acid reflux o iba pang sakit. Kung nag-aalala ka sa iyong mga bangungot, pinakamabuti na kumonsulta sa iyong doktor. Narito ang ilang bagay na maaaring makatulong upang mabawasan ang mga bangungot. Magkaroon ng regular na schedule ng pagtulog. Iwasan ng caffeine at alcohol bago matulog. Lumikha ng isang nakaka-relax na kapaligiran sa iyong kwarto. Mag-practice ng mga relaxation techniques bago matulog. Iwasan ang pagbabasa o panunood ng mga nakakatakot o nakaka-stress na bagay bago matulog. Makipag-usap sa isang therapist. Kung ang iyong mga bangungot ay sanhi ng isang malalim na problema, maaaring makagambala sa iyong sleep cycle at magdulot ng mga malalim na pagtulog na maaaring magpalala ng mga bangungot. Tandaan, kung ang iyong mga bangungot ay nagdudulot ng malaking pagkabalisa o nakakaapekto sa iyong pang-araw-araw na buhay, huwag mag-atubiling kumonsulta sa isang profesional sa kalusugan. Maaari ding isang dahilan kung bakit ka binabangungot ay ang trauma. Ang mga taong nakaranas ng trauma tulad ng aksidente, karahasan o pagkawala ng isang mahal sa buhay ay mas malamang na magkaroon ng mga bangungot. Mga problema sa pagtulog tulad ng insomnia ay maaaring magpapalala ng bangungot. Magbigay ng sapat na oras o mga 3 oras para matunaw ang pagkain bago matulog. Kung ikaw sa tingin mo ay inaatake ng pagkabangungot habang natutulog,
Pilitin mong gumising at labanan ang nagpapahirap sa'yo at uminom ng tubig at tumayo. Magpalipas ng ilang minuto bago ka bumalik sa iyong pagtulog. At syempre huwag kalimutan ang magdasal. Mga karagdagang tips para sa pag-iwas ng bangungot. Ayusin ang schedule ng tulog. Sikaping matulog at magising sa parehong oras araw-araw. Komportableng kapaligiran. Tiyakin na maayos ang temperatura at liwanag sa iyong kwarto. Huwag hayaang madumi at madilim ang iyong kwarto dahil nag-aanyaya ito ng negatibong enerhiya na posibleng ikaw ay bangungutin. Relax bago matulog. Magbasa, makinig ng malambing na musika o maligo bago matulog. Iwasan ang pag-iisip ng hindi maganda, lalo na ang mga nakakatakot na pangyayari. Regular na ehersisyo. Ngunit iwasan ang mabibigat na ehersisyo malapit sa oras ng pagtulog. Limitahan ang paggamit ng gadgets. Ang asul na liwanag mula sa screen ay maaaring makaapekto sa iyong pagtulog. Maging positibo. Bago matulog, isipin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Tandaan, ang mga ito ay mga pangkalahatang tips. Kung patuloy kang nakakaranas ng bangungot, pinakamabuti ring kumonsulta sa doktor. Tandaan, ang bawat tao ay magkakaiba at kung ano ang gumagana para sa isang tao ay maaaring hindi gumana para sa iba. Kung patuloy kang nagkakaroon ng mga bangungot, maaaring may iba pang mga bagay na nakakaapekto sa iyong pagtulog. Maaaring may mga pinagbabatayan ang dahilan na dapat bigyang pansin. Disclaimer: ang impormasyong ito ay pangkalahatang layunin lamang at hindi dapat ituring na kapalit ng professional na medikal na payo. Ngunit, ang bangungot ay napakadelikado kung hindi maagapan ito na maaaring magwakas ng buhay ng isang tao.